ang daga at ang leyon. Noong unang panahon, may isang leyon na nakatira sa kagubatan. Isang araw, pagkatapos niyang kumain, nakatulog ang leyon sa ilalim ng isang puno. Nakita siya ng isang maliit na daga at naisip nitong makipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa siya, tumakbo sa likod ng natutulog na leyon. Kanyang inakyat ang likuran ng leyon at pagdating sa itaas, ay nagpapadaos-dos siya pa ibaba. Nagising ang leyon at ito ay sumigaw na dumadagundong. Dinakma ng leyon ang maliit na daga. Kawawang daga ay hindi makawala. Binuksan ng leyon ang kanyang bibig para lunukin ang daga. Takot na ang daga. Mahal na hari, maawa na kayo sa akin. Huwag niyo na po akong kainin. Patawarin niyo na po ako. Pakawalan niyo na po ako. Tatanawin ko ito ng isang malaking utang na loob. Pinagtawanan lang ng leyon ang maliit na daga dahil sa imposibleng pangako. Pero siya ay pinagbigyan at ito ay kanyang pinakawalan. Maswerte ka at busog ako ngayon. Kakatapos ko lang kumain. O sige, wag mo akong gagambalain muli at baka tuluyan kitang kainin. Salamat mahal na hari. Lagi ko tong tatandaan ang inyong kabatian. Pagkalipas ng ilang araw, umikot ang leyon sa kagubatan. Ginawa ng mga mangangaso ng isang bitag ang leyon. Nagtago ang mga mangangaso sa likod ng puno habang hinihintay ang leyon. Pagkalapit ng leyon, agad na hinatak ang lubid at siya ay nadakip. Napakalakas ang leyon, tinangkan niyang makatakas ngunit siya ay sawi. Kumuha sila ng kariton sa bayan para madala ang leyon. Hiyaw na hiyaw pa rin ang leyon. Narinig ng mga hayop ang hiyaw ng leyon. Kawawa naman ang hari, kailangan ko siyang tulungan. Nilapitan agad ng maliit na daga ang leyon. Kaya mag-alala, papakawalan ko kayo. Umakyat ang maliit na daga sa bitag at unti-unti niyang kinagat ang mga lubid. Sa wakas, nakawala ang leyon. Napagtanto ng leyon na may kakayahan din ang maliit na daga. Oh, saan ka pupunta? Ayaw mo ba maglaro ulit sa aking buntot? Masayang naglaro ulit ang maliit na daga sa buntot ng leyon. Maya-maya, bumalik ang mga mangangaso na may dalang malaking kulungan para sa leyon. Tumakbo ang leyon at daga papunta sa mga mangangaso. Umiyaw ng malakas ang leyon at natakot ang mga mangangaso. Kumarepas pa silang tumakbo pabalik ng bayan. Mula noon, naging magkaibigan ang leyon at ang daga.